Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, kinastigo, traidor sa Senado, mga makachay ng senador, pinapalayas, Marcoleta at Padilla, nakakahiya. Grabe mga kaibigan, todo depensa na naman itong si Marcoleta sa tropa niyang China. Kasama syempre si Robin Padilla. Hindi na nahiya, di talaga mauga-uga sa kapal ng muka. Ilang beses na silang nileksyonan. Pero ganun pa din sa bawat pahayag po nila. Tila may ibang amo, pambansang interes tulad ng West Philippine Sea. Abay bakit nila niloloko? Tawagin natin silang maka-China. Masakit daw ito sa tenga. Pero sa kilos nila, yan ang kitang-kita. Kaya naman pinapalayas itong mga makachay ng senador. Imbis kasing kastiguhin, abay konsentidor. Grabe mga kaibigan, abangan nyo yan. Talagang walang preno at sinampal ng katotohanan itong mga di umano'y taksil sa Senado. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Itong si Marcoleta. Saglit lang naman nito, pinagpipilitan niya kasi na para bang wala tayong karapatan sa sarili nating karagatan. Oo, sa mismong West Philippine Sea. Ito mga kaibigan, talagang ang kulit kapal talaga, oo. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto po ang coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Ikaw lang yun. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Mr. President, if I may be allowed, Yan. again, I don't see the point. Correct. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous, and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. Yan yung on We clause. were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken, and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us because of these problematic, well, at least from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is? Nakakahiya mga kaibigan, na-expose na po sila Wala talagang logic mga kaibigan yung pinagsasabi nila. Puro lang mga empty rhetoric. Di po ba? Tulad ni Marcoleta, kung ano-anong pinagsasabi. O ayan, sinampal po siya ng katotohanan. Meron naman po diyang batas na nagsasabi na atin po yan. Hindi lang talaga kinikilala ng China. O, ngayong hindi kinikilala ng China, kitang-kita natin na ang depensa, malala, nitong si Marcoleta ay pabor, syempre, sa kanyang amo ata na China. Kaya naman eto mga kaibigan, derechahan na, talagang tinanggalan ng maskara itong mga traidor sa Senado. Pakinggan nyo po ito, ang tindi nito. Galing po ito kay former Secretary Ronald Llamas. Hindi pa siya nakontento maging abogado ng mga diskaya. Nag-abogado pa siya sa China. Oh. At para siyang spokesperson. Hindi siya mukhang senador. Mukha siyang spokesperson. Kausap daw niya yung Chinese ambassador at nagrereklamo sa kanya na bakit na lang lagi silang binabanatan. Oo nga. Biro mo, ganun yung kanyang tanong. At sangayon siya na laging binabanatan ng China. Nakalimutan na niya na ino-occupy ng China ang ating teritoryo. Totoo. Bahagi ng ating West Philippine Sea ay tinayuan nila Yun. ng mga artificial islands na nilagyan nila ng mga missile silos, submarine pens, Grabe. no? At napakaraming armas para tayo ay ma-intimidate, para tayo ay matakot, para maging launching pad nila para lalo pang sakupin yung napakayaman natin na West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea, kung saan yung yaman ay ipapamana natin sa susunod na henerasyon ng ating mga mamamayan, yung mga Atin kabataan natin. Tapos, meron kang Atin yan. senador, no, na sobrang kapal ang muka, na naging spokesperson, hindi lamang ng mga magnanakaw, kung hindi ng mga invaders. Ng mga invaders. No? Sana man lang ay medyo
nagpanggap siya ng kaunti. Walang pagpapanggap. Wala. Wala. Ito yung sinabi sa akin ng Chinese ambassador. Oo nga pala, hindi raw siya. Actually, yeah. Nag-agree ako dyan. No? At sabi pa niya, bakit tayo nakikipag-away para sa ilang bato sa dagat? Come on! No? Una, yung bato na yan, ginawang isla. Yan. Hindi mo naman kinakailangan maging sobrang katalinohan para isipin na sa ilalim ng mga batong ito ay daang-daang bilyong tonelada ng langis. Yun. Daang-daang bilyong tonelada ng natural gas. Correct. At walang limit na yamang dagat. Tama. Diba? Kaya nga yung ating galunggong at yung ating pampano, ang taas ng presyo ngayon. Bakit? Yun. Binibili natin sa China. Totoo naman. Ina-harvest nila sa ating dagat, tapos binibenta sa atin. Pero mo, kinikisa tayo sa sariling mantika. Tapos meron tayong mga leader, mga senador, na spokesperson nila. Yun, no? Diba? Sobra naman yan. Sobra naman yan. Sobra talaga, di ba mga kaibigan? Mantakin nyo naman ang sabi ni Marcoleta ha, sa mga gullible na DDS na idol to. Itong makachinang senador na sinasabi ni former Secretary Ronald Llamas. Tingnan nyo to. Sabi niya mga kaibigan, walang West Philippine Sea. Wala daw yon. Gawa-gawa lang daw natin. Sa totoo lang daw, kahit basahin natin yung ating mismong mapa, walang West Philippine Sea. Ang galing mga kaibigan, no? Alam nyo, sa totoo lang, wag na nating ipaliwanag dito kay Marcoleta kasi wala din naman diretsong utak nito papuntang China, di ba? Sinabi na nga, may batas diyan. Oh, inaward na sa atin yan ng UNCLOS, pero ganun pa rin mga kaibigan, walang West Philippine Sea. Sabi ni Marcoleta, oh, ituro mo yan sa mga apo mo. Tapos mga kaibigan, no, dahil nga dyan sa mga pinagsasabi ni Marcoleta, abay heto ang sabi ni Nutriban Republic mga kaibigan. Oh, eto. Congrats, Marcoleta. Sa iyong promotion from lawyer ng mga Diskaya, ngayon daw po ay lawyer na siya ng China. Ay nako talaga mga kaibigan, nakakahiya, no? Tulad ni Robin Padilla mga kaibigan na mapahanggang ngayon, wala talagang logic. Yung mga pinagsasabi at hindi daw natin siya deserve, sabi ng kanyang asawa. Grabe mga kaibigan, no? Talaga ba? Hindi talaga namin kailangan ng mga incompetent na mga senador. Diba? Yung tipong galing-galingan dahil lang sikat, aba nag-number 1. Pero pagdating sa paggawa ng batas, ay nako mga kaibigan, maka-China pala yung labas. Ay nako. Tuloy po natin to. At sabi nga nung isa pang kasama niya Oo. na senador, Yun, narinig ko rin. no? Si Senator Robin Hood Padilla, ang sabi niya ay, kayong mga kritik ng China, Yun. kayong mga bumabanat sa China, kayo ang tunay na pro-China. Kayong mga pro-China, mga tunay na pro-China. Hindi nyo ba alam na pagbabanatan nyo ang China, lalo nila tayong papasukin. Yan. Kaya kayo ay pro-China dahil pinapapasok nyo, pinapalusob nyo ang China sa ating teritoryo. Nahilo ako doon. Labo. Ang gulo. Nahilo ako doon. Galing, di ba? Medyo yung Ang logic galing, niya. di ba? Oo. Medyo, Siya pa ngayon Kailangan ang ko anti-China. we don't deserve it. Dahil sa pamamagitan ng pagpuri, pagdepensa Yan. sa China, Yan. no, ay pinipigilan niya pumasok sa ating teritoryo. No? Talagang hindi mo maintindihan ang lengguwahe, no, ang argumento ng mga taksil, ng mga traidor, ng mga makapili. Easy. No? Kaya hindi ba niya alam na nakapasok na yung China rito? At tinataboy nga natin. Kaya nga tayo nagsampa ng kaso sa UNCLOS. Kaya Sa isang nga international tribunal na nag-govern ng mga dagat. Dapat. tayo. Diba? Nanalo tayo. Ngayon yung 10th year ng ating victory. Correct. Diba? Yung international law. Sinuportahan tayo. Laban sa 9, 10, 11 dash line ng China na kiniklaim yung buong South China Sea. Pati ang West Philippine Sea. Yan. Diba? Sabi kasi Marcoleta. nung Senador Robin Hood Padilla, Okay. ba't tayo reklamo na reklamo? Bumili tayo ng mas malakas na water cannon at itapat natin dyan sa Chinese Coast Guard. Parehas naman silang sibilyan. Parehas naman silang Coast Guard. Hindi naman magkakaroon ng gera.
Yung Chinese Mali. Coast Guard, Paliwanag, dear paliwanag. Senator, Yan. ay ng bahagi ng People's Liberation Army. Yung Yung atin. Chinese Coast Guard ay bahagi ng Chinese Navy. Yung atin. Yung ating Coast Guard ay civilian. Civilian, Under yan. siya ng Department of Transportation. Alam nyo, kaunting research lang yan eh. Nakakahiya nga talaga mga kaibigan, no? Ito mga kaibigan kasi yung sinasabi ni dito, ni Secretary Ronald Llamas patungkol dito kay Robin Padilla. Galing-galingan kasi mga kaibigan. Oo, hindi man lang nag-research. O, tingnan natin to. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun, dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Yun na nga mga kaibigan, no? Nakakaya talaga. Oo. Alam nyo po yun, isa kang senador tapos ang lakas mong magsalita. Oh. Lakas mong magturo sa harap ng Senado, mali-mali pala yung tinuturo ninyo. Kaya yung napakawalang kwentang sinasabi ni Padilla dito, na gantihan ng China, o bumili tayo ng mas malakas, tapos gantihan. Abay, gera po yun. Hindi talaga alam ni number 1 senador yung kanyang mga pinagngangawa dito mga kaibigan. Kaya kitang-kita eh, oo. Kaya yung sinasabi ng kanyang asawa na hindi daw natin deserve si Robin Padilla, sa wakas, may tama po kayo. Tuloy natin to. No? Konting research lang yan, malalaman nyo yung difference. No? Kaya tayo, umiiwas tayo sa gera. Oo naman. Mukhang si Senator Robin Hood ay gusto magkaroon ng gera. No? Kaya, ayun, ayusin nyo naman yung research nyo. Yan. Medyo baka tama yung asawa nyo. Sino ba namang ugok, no? Ang makikipag-away sa isang superpower na second largest economy in the world. Yeah. Biggest standing army in the world. Yan. Biggest navy in the world. Sino ba naman ang makikipag-away sa kanila? Kaya nga. Ang lalaban lang sa kanila ay yung sinasakop nila. No, hindi tayo lumulusob sa China. Dinedepensahan natin yung ating sarili. Paalala lang sa mga taksil, mga traitor, na mga senador at kanilang mga alipores, no? Huwag nyo nang gawin yan. Yan. Dahil isusumpa kayo Oo. na 80% Yan. ay talagang walang tiwala sa China. Yan. At 2/3 ay talagang galit na sa China. Yan. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Secretary Ronald Llamas. Ayaw natin sa digmaan. Ang gusto natin kapayapaan. Pero hindi tayo tatahimik mga kaibigan na harap-harapan na lang tayong ninanakawan, sabay didepensahan ng mga traidor sa Senado. Kaya nga mga kaibigan, sigaw ng mga kababayan natin, palayasin. O itong mga senador na maka-China. Siyempre, alam naman natin, mahirap po yan, no? Pero basahin na lang po natin yung mga iba na makababayan natin kung ano yung mga hinaing po nila. Madami po ito pero namili na lang po ako. Pakinggan po natin to ha. Basahin natin. Ayan. Anong pinaglalaban ni Marcoleta? Ba't di siya lumipat sa China? Di ba mga kaibigan? May isa dito, Namo, Meral Cobeta. Mawala ka na sa Pinas, lumipat ka na sa China. Totoo naman, di ba? Iyong mga makapili ngayon ay walang taklob sa mukha kahit ang papangit. Mahiya naman kayo. Totoo naman mga kaibigan, di ba? Kaso wala, mga walang hiyayang mga yan, talagang harap-harapan, ginagago pula tayo, no? Kaya tama lang mga kaibigan na palayasin itong mga traidor, dyan sa Senado. Pero tulad nga ng sabi natin, hindi naman po basta-basta yun, di ba? Kaya nga, sa mga susunod na eleksyon, eto po yun. Abay, pumili po tayo ng mga hindi katulad, ng mga ganitong traidor. Wag po tayong papabudol sa mga pangako na libreng kuryente. At kahit daw sunugin, di ba? Yung mga iba dyan, mga ngamoy Duterte. Yung mga ganyan mga kaibigan, yung mga pananaw, naku, wag na po ninyong piliin yan sa susunod. Sana po, madala na po tayo
Ang hirap po kawawa po yung Pilipinas, sa totoo lang. Kasi, itong mga pangako nila, patulad lang po ng kanilang amo, di ba? Na magje-jet ski daw doon sa West Philippine Sea. O, di ba? Tapos, nung nakita ng mga kababayan natin na parang totoo yung mga sinasabi ni former President Duterte, abay naniwala, sinuportahan. Bandang huli mga kaibigan, wala. O, maka-China pala. Tapos, anong rason ni Duterte noon? Ano daw yun? Kasama daw sa kampanya. Sabi pa nga niya, uto-uto nga daw, yun naniwala sa kanya baka ganun din po yung ginagawa ngayon ng mga ibang senador na nangangako lang ng libreng kuryente at kung ano pa man dyan. Pero sa totoo lang, hindi po mangyayari yan. Ay, nako talaga. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.